Wala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang maulan ngunit maliwalas na umaga ating pagbati. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Araw po ngayon ng Huwebes at ngayon ay July 24, 2025 at oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapuan sa oras yatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa, sa ibaing dagat at pagtalakay din po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Kasama natin si Carol Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Palasyo sinuspinde klase sa NCR at 35 lalawigan. Todo Balita. DILG Chief nagsorry sa trabaho, class suspension, joke. Todo Balita. WHO nagbabala sa banta ng chikungunya outbreak. Todo Balita. Sa ating balita, sa ibayong dagat, fighter jet bumulusok sa school, 27 patay. Todo Balita. Sa ating mga lokal na balita, libreng sakay sa Kalasyaw, umarangkada. Todo Balita. LGU Mangaldan tumanggap ng mahigit 3,000 relief packs mula sa Pangasinan Provincial Government. Todo Balita. Alex Yala akyat uli sa World Ranking. Todo Balita. Todo Balita. At ngayon sa detalye na ating mga balita,
Humingi ng paumanhin si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa pag-anunsyo niya ng suspensyon ng trabaho sa gobyerno at pasok sa eskwelahan na hinaluan ng pagbibiro. Ayon kay Rimulya, alam niya ang kalbaryo ng publiko sa epekto ng baha sa kanilang pamumuhay kaya binabawasan niya ito sa pamamagitan ng pagbibiro upang gumaan ang kanilang nararamdaman. Noong Martes, inanunsyo ni Rimulya ang suspensyon ng trabaho at pasok sa eskwela sa pamamagitan ng pasakalye. Sa Facebook post na, mga abangers, sarap magbokchi o sarap ng bokchi ko. Sa kabusugan ay nakadlip ng sandali o eto na, ang inaabangan ninyo. Samantala, hinikayat ni Senador Pampilo Ping Lacson ng Administrasyong Marcos na maghanap ng ibang trade partner matapos ipataw ng Trump administration 19% tariff sa mga produktong galing sa Pilipinas habang zero taripa naman ang produktong nagmumula sa Estados Unidos. 19% versus zero tariffs is definitely not the most fair deal. Decades-old friends or allies like the United States and the Philippines, pahayag ni Lacson itong Miyerkules. If I may add, it is the worst insult that a host can throw at his guests. It is time for us to look for other trade partners, git pa niya. Nitong Martes na gabi, oras sa Pilipinas, nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at US President Donald Trump sa issue ng tariff matapos ang pulong sa White House. Mula sa 20% reciprocal tariff na ipinataw ng Trump administration, ibinaba ito sa 19%, habang zero naman ang taripa sa ilang produkto na manggagaling sa US tulad ng automobile. Samantala, sinuspinde ng Malacanang ang klase sa lahat ng level sa Metro Manila at 35 lalawigan ngayong Huwebes sa July 24. Sa Memorandum Circular No. 91 Series of 2025, suspendido ang klase ngayong Huwebes sa National Capital Region dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Bukod sa NCR, wala rin pasok ang mga estudyante sa Zambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Cagayan, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Antique at Iloilo. Samantala, binabantayan ngayon ng Pag-asa ang dalawang sama ng panahon na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na magpapaigting sa southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, parehong lumakas ang Tropical Depression Emong habang ang dating Tropical Depression na si Dante ay umangat na sa Tropical Storm category. Si Emong ay huling namataan sa 105 km hilagang kanluran ng Northern Luzon, taglay ang lakas ng hangin na 45 km per hour at bugson na 55 km per hour. Samantala, si Dante ay nananatili sa 880 km silangan ng dulong hilaga ng Luzon. May lakas ito ng hangin na 65 km per hour at bugson na 80 km per hour. Bukod sa dalawang bagyo, may isa pang LPA na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 2,340 km silangan ng Eastern Visayas. Sa iba pa natin mga balita, tinanggap ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang hamon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sa suntukan. Sa isang ambos interview sa Campo Crame nitong Miyerkules, sinabi ni Torre na imbis na suntukan lang, mas mabuting magboxing na lang sila sa Araneta Coliseum at gawing 12-round charity boxing event upang makatulong sa mga kababayang sinalanta ng bagyo.
Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Boxing na lang para madaling set up ani Torre. Handa umano siyang kausapin ng management ng Araneta Coliseum para itakda laban nila sa linggo, July 27. Dapat din umanong kada round ay merong sponsor para malaking kitain at mapunta sa mga sinalanta ng bagyo at habagat. Sa tanong naman kung nagbibiro lang ito sa hamon, sinabi ni Torre na seryoso siya. At ngayong Huwebes na alas 9 ng umaga ay mag-iensayo siya sa PNP Gym para sa kanilang laban. Kamakailan lamang hinamon ng acting Mayor Duterte si Torre sa isang suntukan sa kalye. Matapang ka lang naman, you have the position pero kung suntukan tayo, alam ko, kaya kita kung ganun lang. You're a coward, you're nothing without your position, hamon ng alkalde. Mainit ang dugo ng alkalde sa PNP chief. Dalito nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa Ninoy Aquino International Airport noong Marso bago ibiyahe patungong The Hague, Netherlands para idetine sa kulungan ng International Criminal Court. Babawiin ng Department of Justice o DOJ ang inihaing motion for reconsideration sa Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 204 na humiling ng conviction sa kasong illegal na droga ng dating senador at kasalukuyang mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Sinabi ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, nagpasya siyang iurong ang apela na inihain ng government prosecutors matapos ang pakikipag-usap kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Dahil sa apela ng prosecutors sa pangunguna ni Provincial Prosecutor Ramoncito Bienvenido Ocampo na hindi sapat para mabaliwala ang naunang testimonya sa ginawang recantation ng witness na si Rafael Ragos, iniutos naman ng Court of Appeals na ibalik sa mababang korte ang pag-absuelto kay De Lima. Samantala, nagbabala ang World Health Organization sa posibilidad ng malawakang pagkalat ng chikungunya virus sa buong mundo. Ayon sa WHO, nakikita nila ang parehong senyales na outbreak noong 2004 hanggang 2005 kung saan halos kalahating milyong katao ang naapektuhan. Nitong 2025, may tala ang mga major outbreaks sa mga islas ng Reunion, Mayotte at Mauritius kung saan tinatayang 1/3 ng populasyon ng Reunion ang nahawa na. Ang chikungunya ay isang sakit na dala ng lamok na nagdudulot ng lagnat at matinding pananakit ng kasukasuan na maaring ikamatay. Nitala na rin ang pagkalat ng virus sa Madagascar, Somalia, Kenya, South Asia at ibang bahagi ng Europa gaya ng France at Italy. Naglabas ng direktiba ang DILG sa mga local government units na magsagawa ng mandatory evacuation sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng malakas na ulan na idinulot ng hanging habagat. Hinikayat ng DILG ang mga alkalde, gobernador at mga kapitan ng barangay na ipatupad ang sapilitang paglikas kung kinakailangan upang maprotektahan ang mga residente sa mga apektadong lugar na may prioridad sa mga bata, matatanda at mga taong may kapansanan. Isang memorandum din ang inisyo ni DILG Secretary John Vic Rimulya para sa Philippine National Police at Bureau of Fire Protection na tulungan ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng sapilitang paglikas patungo sa evacuation centers. Dumako naman tayo sa ating mga balita sa ibayong dagat. Patay ang 27 katao kabilang ang 25 bata matapos bumagsak ang isang Bangladesh fighter jet sa isang paaralan sa Dhaka, Bangladesh noong Lunes. Ayon sa Sayyidur Rahman ng Ministry of Health and Family Welfare, karamihan sa mga nasawi ay mga estudyanteng kakalabas pa lamang ng klase nang bumagsak ang Chinese-made F-7 BJI aircraft sa Milestone School and College. Bukod sa mga nasawi, may 170 katao na sugatan at 78 sa kanila ginagamot sa iba't ibang ospital. Sa ulat, ang piloto na si Flight Lieutenant Tawkir Islam ay nasa isang routine training mission na umano'y makaranas ng mechanical na aberya ang eroplano. Sinubukan umano ng piloto na iwasan ang mamataong lugar pero bumagsak din ito sa dalawang palapag na gusali ng paaralan.
Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Pinirmahan kahapon ni Governor Ramon Gico III ng lalawigan ng Pangasinan ang Executive Order number 0062 to Series of 2025. Nakasaad sa nasabing Executive Order ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas, public at private na mga paaralan, gayon din ang trabaho sa mga government offices sa araw na to. Para sa araw na to, Thursday at bukas, Friday, July 24 at 25. Sinabi ni Governor Ramon Gico III, ito ay para mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na maayos kung ano man yung makain nilang gawin sa kanilang mga tahanan, lalo na yung apektado ng baha at ng nakaraang typhoon Krising. Tinanggap kahapon, July 23, ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang mahigit 3,500 relief packs mula sa provincial government ng Pangasinan na sa pamunuan ni Governor Ramon Gico III na inirepresenta ni Pangasinan 4th District Board members Marinor de Guzman at Dr. Jerry Aherico Rosario. Pinanguna ng Provincial Social Welfare Development Office sa pamamagitan ni Carla Kakatyan, ang Social Welfare Assistant, at Jerry Bib Salazar, Administrative Aid Office Clerk, ang pamamahagi ng relief packs na tinanggap ni Helen Aquino, ang Chief Administrative Officer, Catherine Nate, Social Welfare Officer, Rodolfo Carla, LDRMO, bilang mga kinatawa ni Mayor Bona Fede Vera Paraino. Agad naman pinangunahan ni Mayor Bona ng bandang hapon ang paunang pamamahagi na relief pack sa mga lubhang apektadong pamilya mula sa iba't ibang binahang barangay sa bayan. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng LGU Mangaldan sa mga konsehong barangay ukol sa pagtukoy sa mga pamilyang prioridad na mabigyan at matulungan. Kahapon naman ng umaga, muling pinulong ni Mayor Jolly Risuello ng Bayan ng Basista ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council kung saan siya ang chairman para pag-usapan at planuhin ang mga susunod na hakbang na gagawin ng lokal na pamahalaan para sa parating na bagyong Emong at sa hindi lang sa lalawigan ng Pangasinan kundi sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon. Base sa report aniya, may mga sityo sa mga barangay sa Basista ang apektado na ng baha dahil na rin sa dire-diretsong pagbuhos ng ulan nitong mga nakaraang araw. Sa kasalukuyan, patuloy ang komunikasyon sa mga barangay officials para ma-monitor ang sitwasyon ng kanilang mga kababayan sa kanilang mga lugar sa nasabing 13 barangay sa Basista. Umarangkada ang libreng sakay para sa Makalasyawenyong apektado ng baha. Para sa Facebook post ng Kalasyaw, nakasaad doon na para sa kanilang mga kababayan na kailangan lumabas ng kanilang bahay dahil sa malagang lakad o pangangailangan, may nakahandang libreng sakay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kahapon. Sa Kalasyaw Plaza ang pick-up point, dadaan ng mga barangay ng Mangkop, Malabago, Bunlag hanggang Jollibee. Ito ay bahagi ng tulong ng pamahalang bayan ng Kalasyaw sa pangunguna ni Mayor Patrick Agustin Karamat upang mapagaan ang pagbiyahe ng mga residenteng apektado ng pagbaha. Pansamantalang nalayo sa kanilang bahay ang mga residente apektado ng baha, kaya naman naglaan ng oras ang mga empleyado ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Kalasyaw para kahit papaano ay mapagaan ang kanilang sitwasyon. Nakipagkwentuhan at nakipagkantahan ng MSWDO sa mga bata. Tiniyak na lokal na pamahalaan sa panguna ni Mayor Patrick Agustin Karamat na naibibigyan pangangailangan ng mga lumikas gaya ng pagkain, gamot at matutulugan. Inilunsad naman kamakailan ng Indigenous Community Transport Service Cooperative na nakabase sa bayan ng Posorubio ang karagdagang 4 na public utility vehicle. Ito ay aarangkada sa rutang Posorubio-Dagupan. Ang nasabing kooperatiba ay kaisa sa patuloy naman na pagsuporta at pagbibigay ng moderno, komportable at environmental friendly na transportasyon na bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng Department of Transportation. Samantala, ang lokal na pamahalaan ng Posorubio sa pangunguna ni Mayor Kelvin Chan ay nagpasalamat sa pamunaan na bumubuo ng nasabing transport cooperative sa kanilang imbitasyon at adhikain na makapagbigay ng transportasyon sa kanilang mga kababayan.
Sa karagdagang mga balita, nakisa ang Department of Labor and Employment at ang Department of Migrant Workers Regional Office 1 sa Alagang Arenas Job Fair 2025 na inorganisa ng tanggapan ni Congresswoman Rachel Arenas noong July 20, 2025. Tinatayang 1,200 na individual ang lumahok at nagkaroon ng pagkakataong makapag-apply ng trabaho sa abroad sa pamamagitan ng mahigit 1,310 job orders mula sa mga accredited recruitment agencies na dumalo sa nasabing job fair. Pinangunahan mismo ni Regional Director Christian Ray Season ang delegasyon ng DMWRO1 na ataktibo na kipag-ugnayan sa daang-daang job seekers upang may pamahagi ang mahalagang serbisyo ng kanilang tanggapan gaya ng employment processing, reintegration programs, legal services at ang pre-employment orientation seminar na isinagawa ni Leo III Edwin o LEO III Edwin Bisaya. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni RD Season ang mga employer ay hindi lamang naghahanap ng may karanasan kundi mga aplikante may taglay na DMW o dedicated, motivated and well-mannered. Kasabay ng job fair, isinagawa rin ang seremonya ng awarding ng cheque sa 5 benepisyaryo ng Action Fund program na may kabuang halagang 300,000 pesos. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Simula na ang bentahan ng ticket sa opening day ng 2025 FIVA o FIVB Volleyball Men's World Championship na gaganapin sa September 12 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Inaabangan na ang opening day dahil magpe-perform ang K-pop group na Boy Next Door. May 50 na araw na lamang ang nalalabi bago ang torneo na magtatampok ng 32 koponan mula sa iba't ibang panig na mundo kabilang ang ALAS Pilipinas. Samantala sa basketball naman, maghahanap ang Petrogas ng bagong head coach matapos ang biglaang pagbibitiw ni Japanese mentor Koji Chuzurabara. Ginawa ng 60 years old na Japanese coach 3 buwan makaraang tulungan ang Gas Angels na makamit ang korona ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference laban sa Creamline Cool Smashers. Sumanyang kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Kantabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Oras po natin, ganap na 5:24. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIC. Oras po natin, ganap na 5:28 at welcome po sa ikalawang bahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po, narito po kami yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantani Paragire. Ayan, welcome ako kasi success, naka-remedyo na ako paano ako makakarating dito. Pero kumpara kahapon, mas mataas ngayon ang tubig baha. Mas mataas ngayon, takot silang dumiretso eh. Kahapon, meron yung mga dumidiretso, mga tricycle, mga motor, mga jeep, pero ngayon, paliwas laraman na. Kasi sabi nila, sobrang taas daw kahapon, siguro yung inaasahan nila, baka ganun din yung kataas pa rin. Kaya nga nandiyan na sila sa gitna ng kalsada, inlatag dalara, may lakoda. Yun, yung mga kangkong, yung mga paninda nila doon na, diyan na pwede nang mamalengke dyan. Pero ewan ko, kasi... Kangkong lang yung andon. Kasi sabi nung nakikiusap yung yung vendor, yung may ganayarin talaga akan to my driver. Ayaw naman niyang isapalaran yung kanyang motor. Kahit yung sinakyan ko ring jeep, kasi ang in-expect ko konti ng tubig. Saan man dadaan, Rizal or ay basta daw walang tubig, yakarto kami, gano'n inusulaan ganito, gano'n. So, yun pala siguro para alam niya talagang may tubig pa. So, hanggang dyan lang. Ay, buti na lang may kasama ako. Kaya lang, na-imagine mo kung gaano ako kabilis lumakad kapag siguro kung wala akong kasama, andun pa ako hanggang ngayon, naglalakad pa rin ako. Kasi kailangan dahan-dahan, lalo na kung may dadaan na sasakyan. Dahil yung alon ng tubig, itutulak ka nun. Yung iba na nagtatry na idiretso yung kanilang, lalo na yung mga garong o kaya mga tricycle dito sa Dagupan na may dalang mga paninda, mga gulay. Pasok sila dyan sa dito sa kanto ng A.B. Fernandez at saka Rizal. And then, kanan sila dito sa Fernandez Street. Ito po yung gilid ng Bedbox Hotel. Diretsos dyan sa bandang likuran ng Malimgas Market. Mas mataas ng konting kalsada dyan. Nag-research ako meron akong ambulophobia. Takot sa Fear of walking in sa baha. Yun, yung kasi ang kinakatakutan mo, baka bigla ka na lang mahulog sa imbornal o kaya malalim o mababaw, bigla ka na lang nawala. Ang ganoon. So yun. Pero at least niraos ko at ako'y nakarating dito ng safe and sound. At yung aking kasama andyan sa baba, naghihintay sa akin. Okay, kahapon po, yun nga, sa balita po natin kanina, nilagdaan po ni Governor Ramon Gico III, yung pong executive order na nagdideklara ng suspension ng klase sa lahat ng level ng public and private schools at saka work in government institutions dahil nga po sa epekto ng Tropical Cyclone Krising, Dante at Emong. So nagdesisyon daw sila na 2 araw, ngayon at bukas, yung pagsuspinde para makarecover naman yung ating mga kababayan na apektado ng malakas na ulan at pagbaba sa kanilang lugar. So, dineclare 2 days nga yung suspension ng klase sa lahat ng level, ganyan din sa mga government institutions, sa mga government institution. Pero para sa mga private corporation, discretion na po ng may-ari kung magsususpend sila ng trabaho kasi hindi raw sakop ng
probinsya ang mga private corporations. Pero Yan. syempre yung mga empleyado ng gobyerno na yung kanilang opisina ay nasa umbrella ng DRRM, Ayan. ipasok sila. Ito po yung ating mga frontliners. Lahat ng mga frontliners. Pag ganitong mga panahon, andyan po sila nagjo-duty. Maraming salamat po sa inyo sa inyong serbisyo. Yung ibang mga kasamahan, yung mga government employees, parang ganyan, pag suspendido ang pasok, nasa tahanan sila, nasa bahay. Ganun din yung mga nasa private sector, pero kayo dire-diretso yung inyong public service. Kapag ganito na mga calamities, wala nga pasok, pero yung mga iba, yung sabi ang mga nasa disaster risk reduction and management office, mga nasa DSWDO, mga engineering, at lahat pa na kinakailangan ng kanilang serbisyo. Health office. Ayan, mga health office, mga ospital, yan, bukas ganun po sila. Ganun din sa waste management office, ayan, re-report din po sila. Pero yan nga, yung sabi nga ni Governor Ramon Gico III kahapon, itong pinakyaw na kumbaga, ngayon, tsaka bukas, para naman yung mga yung mga government employees, yung mga mamamayan, ay mabigyan sila ng oras para, kasi medyo nag-subside na yung tubig. Yung iba, wala na sa loob ng bahay, kailangan maglinis. Or kung meron pa, ang daming gagawin ang daming dapat ayusin. Etong napakalawak ng nasakop ng baha at napakatindi ng pinsala. At so far, bagamat kahapon ba o the other day, sinabi ng Pag-asa na eto nga si Dante at saka Emong magkasunod. Pero so far, kalmado pa. Kalmado pa ang panahon. Kumusta dyan sa inyong lugar? Lalo na yung outside Dagupan, outside Pangasinan. Kumusta po sa inyong lugar? Kumbaga, kalmado pa. Sana, kalmado itong double cuts na to. Si Dante tsaka si Emong. Yan, ang sabi nga po ni Colonel Oro, maganda nga itong medyo kalmado pa, itong bagyo at hindi pa lumalakas, pero posibleng mamaya posibleng mamaya matake na. Pero yung anong tawag nito, kumbaga sa yung nagpahinga sandali para daw may chance na makarecover. Siguro yung mga dam, kung ano yung dapat nilang gawin, makapagbuhos na sila ng konting tubig, makapag-release na sila ng konting tubig o kung ano man yung dapat po nilang gawin. Pero ito po, klaro po to hindi pa nagbubukas ang San Roque Dam. Yes po, nasa very safe na level pa yung level ng tubig sa San Roque Dam. Ang nakabukas ng ilang gates ay ang Binga Dam at saka yung Pantabangan, di ba? Pantabangan Dam. Pero lahat po ng tama ba yan? Ang Buklaw. Naas pinakamataas, yung Ambuklaw, din sunod yung Binga. Yan, yung Binga, sinasalo niya yung Sambuklaw. Tapos, yung mga release naman itong Ambuklaw ba? Pag Ambuklaw, mag-release siya, sasaluhin ni Binga Dam. Dahil hindi rin kaya ni Binga, nag-open siya ng gates. At sinasalo naman siya ng San Roque Dam. San Roque Dam. Ang San Roque Dam ay, gaya ng sabi natin kanina, very safe pa yung level ng tubig. Ayan, kasi po, yung meron nagsasabi na 144 na daw Yes, 144 na yung kahapon na nakita natin, pero ang spilling level po is 180. So, malayo pa ho. Alam naman po natin, ang San Roque, kayamanan nila yung tubig, hindi sila basta-basta po nagre-release ng tubig kasi yung asset nilang tubig ito po yung ginagamit po nila sa pag-produce ng kuryente. Yan, at saka irrigation water din. Pag huminto yung ulan, ayan, meron siyang naimbak na tubig sa dam, pero yun nga, ulitin po natin, napakalayo pa sa spilling level. Ang palagi po nating nire-remind po sa inyo, ang pinakatutukan ng mata nyo at pagbabasa ay yung level ng tubig sa San Roque Dam. Ayan. At kung yung mga updates ng San Roque Dam, San Roque Power Corporation. Ayan. Ang posible pong nagkukos nga ng pagbaha natin, yung pong pag-apaw ng ating mga ilog. Pero yung San Roque Dam, yung pong dam na itong San Roque Dam, kasi doon manggagaling talaga kung kapag ka magre-release
ay dahil taga-Salus ngayon si San Roque, taga-Salus siya para hindi tayo mabaha. Ngayon kapag ka nag-release yun, hindi rin dadaan sa Dagupan, iba po yung daan niya. Kaya ito pong nararanasan po natin pagbaha ngayon, ulan, high tide, at yung iba nga yung pag-swell ng ilog Marusay ba yun? Dalawang ilog na tinututukan yung ilog dito sa atin. ng San Roque at saka Santa Barbara at saka Calasiao na parehong above critical, nag-overflow na. Hindi na lang critical or above critical, nag-overflow na talaga. Pero yan yung mga nagtatanong po, Sofia Mamaril Matias ng Salisay, kung tinatanong nyo kung baha pa dito sa bayan, baha yes pa. Na yes, mataas. Pati dyan sa palengke. Akala ko di ba? Mamamalengke yung asawa ko. Halika na, sumama ka na para mamalengke ka na. Sa height natin, di ba, lampas tuhod. O sa tuhod. Tapos may nasalubong kami na, alam mo ba, sabi nga nila, tayo mga Pilipino talaga resilient tayo. Kasi nga, maski na hirap ka, maski na di mo kakilala, nakasalubong ko, nakangitian ko, na malengke na. So, may mabibili din. Meron konti daw, mangilan-ngilan din lang, yung mga nagtitinda ngayon. So, yung mga iba, pag-iiwasan nila, doon, namamalengke. Yung kami, dapat doon kami mamalengke sa mga dan. Kaya malaking tulong yung mga talipapa sa barangay. Lalo na pag ganitong mga panahon. Pero syempre, yung sakripisyo rin nila na pumunta sa palengke para bumili ng mga bibilhin nyo. Ayan. So, kahapon sa ulat naman sa interview natin kay Governor, kasama niya si PDRMO Colonel Oro. Ano na first name ni Oro? Iniulat niya na may Luchinvar. Merong 114 barangays ang flooded na o baha na naapektuhan sa buong probinsya ng Pangasinan at pinakamaraming affected na area sa District 2 and District 3, specifically yung Calasiao at saka Dagupan City. Ayan. Kasi pagbababa yung mga tubig dyan sa Calasiao, pupunta lahat sila dito sa Dagupan City. Ayan. Hindi mo naman pwedeng pigilan. Oops, huwag kang dumaan dito. May sariling daan yan. Dadaanan niya lahat pag tubig. Yung pwede sabihin doon ka na, dumiretso ka na sa Santa Barbara. Dito talaga yung daan niya. So, ayan. Tapos, ayan. 952 families inside evacuation centers and approximately 3,000 individuals ang mga evacuees po natin ngayon. Yung nasa Calasiao, dun daw ang marami sa mga Taram, Urbistondo at saka sa bayan ng Lingayen. Dito sa atin kasi parang konti lang yung evacuees, parang na sanay na, lalong-lalo na yung alam na nila kung saan nila pupuntahan. Pero ang rin na kung minsan may inis ka na rin kasi nga meron itong preemptive tawag doon, yung preemptive, kumbaga andyan na yung announcement ng Pag-asa at na yung kanilang paalala, babala na ganito ang pupwedeng taas ng tubig baha. So inaabisuan sila na lumikas na. Yun. Preemptive evacuation. Para naman sa kaligtasan nila ng miyembro ng mga pamilya, tulong na rin sa mga rescuers. True. Kasi, lalo na yung mga risk areas talaga. So, kasi meron akong nabasa na sa Facebook post, shout out niya sa mga rescuers na i-rescue na sila. Meron barangay na binanggit kasi daw ang taas-taas na ng tubig. Ayun. Yung parang magre-rescue pag gabi, madilim na. At saka kasi delikado rin naman, takot na daw sila. Yun na yung sinasabi nga nila kapag kaya nga nagkakaroon ng forced evacuation kung minsan kasi ayaw nila iwanan yung kanilang mga bahay. Yung iba naman kasi takot din nila na mawala din yung kanilang gamit, o iba sila na yung magbabantay, o iba sanay na rin. O kaya sasabihin, nung nakaraan, okay lang kami dito. Ayaw nilang umalis. Tapos, pag maggrabe na yung taas ng tubig, saka sila hihingin ng saklolo. Yung naalala ko nga yung nag-Facebook Live nung 2 days ago yata, 3 days ago, si Mayor Ayoy Resuello ng San Carlos City. Imagine yung ating mga chief executives at may yung ibang mga sa government agencies, nakikiusap, lumikas na kayo. Dahil, ayan, lalo na papagabi na. Huwag kayong yung tatawag para magpa-rescue kung napakadelikado na, dahil hindi rin pwedeng
ano mo yung buhay din ng mga rescuers, mga tao rin yan. Sabi niya kailangan safe din sila. Sila ay nagsasakripisyo. Dapat ang gawin ng mamamayan, lalo na sa mga areas na talagang mabilis mabaha o talagang napakataas yung level ng tubig baha. Lumikas na kayo. At saka hindi lang sila yung hindi lang sila yung inaasikaso. So kaya yun nga, tulong na nga lang nila na yung sila na yung asikaso doon sa kanilang sarili. Kaya nga palagi may panawagan, may warning kung gaano nakataas gaano yung inaasahan na pagbagsak ng tubig. At lalong-lalo na sa lugar nila, yung mga nasa low-lying areas, kabisado na nila yung maaring tumaas. Wag na nilang hintayin. Ayan, yung pagtaas ng tubig. Parang ito yung advisory naman, post po ito ng Pangasinan PDRRMO 21 minutes ago. Ang sabi po dito ay yellow warning level is raised over Pangasinan. Inaabisuhan ng lahat na malaki ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga flood at landslide prone areas. Ayan, manatiling ligtas, alerto at updated sa pinakabagong taya ng panahon. Total, nagfe-Facebook na rin lang po kayo. O di yung mga updates ang tignan nyo, hindi yung tabi nyo muna yung mga video na mga kung ano-anong klaseng video na nakapost. Every now and then, check nyo yung mga, Facebook page ng Pangasinan PDRRMO, ng inyong LGU, at yung mga nagbibigay ng balita. Ayan. So, tanong din natin kung gaano kalalim kasi nga merong mga ibang areas na malalim, so depende raw sa elevation ng mga barangay. Para sa malulaying barangay, pinakapektado yung malapit sa mga vicinity nga ng river system natin. So talagang kalasyaw. Andyan yung barangay Talibao na napakababa ng kanilang lugar. So umabot ng 5 to 7 feet pa sa normal level ng kailugan ng Marusay River. 5 to 7, nilampas na tayo. Lubog na. Oo, lampas na ng 5. Pero meron tayo nakita dito sa Dagupan na talaga lumalangoy siya. Anong area na ba yon yung talagang baha? Pero napakarami pong bahagi dito sa Dagupan ang nabaha, mga hindi dating nababaha, talagang nabaha. Pero yun nga, ang baha naman ay buong Pilipinas, Lawari, buong lugar, halos lahat. Luzon and part of Visayas. Oo, ang laki niya, lawak ni Lawak. Ang lawak ni Krising. Krising lang siya, pero matindi siya. Mas nakakatakot pa nga pangalan ni Dante at saka ni yung pangalan isa, Elmo. Elmo ba si isa? Emong. Emong. Mas nakakatakot siya, mayumbot ang poblasyon. Barkada. Oo. Mayumbot ang poblasyon. Kaya nga, sa barkada Kap Dante, tan si Kap Emong. Di ba Kap din natin si Kap Emong? Pero alam natin, pag si Kap Dante, mabait yan. Kaya, pero ito pa, sabi pa rin ng Pangasinan PDRRMO, nakataas pa rin ang gale warning sa probinsya ng Pangasinan. Ang mga bangkang pangisda at iba pang maliliit na sasakyang pandagat ay pinapayuhan na huwag munang pumalaot, habang ang mga malalaking sasakyang pandagat naman ay inaalerto laban sa malalaking alon. Plus yung kahit kasi umuulan, bumabagyo, pero pag medyo kumalma ng konti, may mga pumupunta pa rin sa mga beaches sa Tondaligan. Sinasabi, ay sayang, pwede bang maligo? Huwag ho kayong, kumbaga, agyo sisintian pag sinasabihan po kayo na hindi pwedeng maligo. Dahil, hindi nga pwedeng maligo dahil andyan yung delikado. O lakad-lakad na lang kayo sa buhanginan. Yung iba kasi ini-enjoy niya ulan tapos naglalakad sa buhanginan. Ang ganda nga naman yung pakiramdam, pero bawal pa ring maligo, mga kaibigan, sa dagat. Pero hindi bawal maligo sa inyong mga bahay kahit na baha. True. Diba, mabasa yung upper part ng body. Yung iba naliligo sa baha, pero wag po, ayan. Ang tabayanan nyo na lang yung kailangan yung mga lumulusong sa baha, kapag meron mga binibigay na doxycycline, tanggapin ninyo yan dahil ang leptospirosis infection to nakukuha sa paglusong sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng hayop kagaya ng daga. Maaaring magdulot to ng magdulot ng habang buhay na pagpapadialysis o pagkamatay. Yun. So, pero babala, ang doxycycline na hindi nirekomenda sa mga nagdadalang tao, nagpapasusong mga ina at batang nasa edad 8 o pababa. Ayan. Mamaya tingnan natin kung paano yung tama ito. Ito yung guide natin na tinuro ni
Dr. Ana. Kasi meron tayong nabasa na dapat daw kapag lumusong ka sa tubig, araw-araw kang iinom ng doxycycline. Pero hindi po, sa isang paglusong sa baha, kapag wala kang sugat, low risk ang tawag doon. So, ang iinumin mong doxycycline ay 2 capsules na 100 milligrams o 100 milligrams sa loob ng 24 hanggang 72 oras. Kapag may sugat naman, moderate risk ang tawag doon. Ang iinumin yung doxycycline, 2 capsules na 100 milligrams, isang beses kada isang araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ayun. 2 capsules sa loob ng 3 hanggang 5 araw. So, umpisahan ang pag-inom sa loob ng 24 hanggang 72 hours pagkatapos na lumusong sa baha. So, safe pa yung 72 hours. Ilang araw yun? 24, 48, 3 days. Yan. Kailangan, bago matapos yung pangatlong araw, nakainom na kayo. Ganun din sa mga walang sugat. Sa mga madalas naman na paglusong sa baha, yung mayat-maya, nandiyan ka sa baha, may sugat o wala, ang tawag doon ay high risk. So, doxycycline, 2 capsules, isang beses, o 2 capsules per day, kada isang linggo hanggang matapos ang exposure. So, weekly. So, isang araw. One time, uminom na kayo ng 2 capsules. So, ako na, nakainom na kami. At maraming salamat sa Barangay Mayombo. Doon kami nakahingi. Tsaka, eto, bago yung break natin, several days ago, nabasa ko, kapupost pa lang ni Dr. Theabel Celeste, agad ko siyang message. Kasi yung post niya sa mga lumusong sa baha at kailangang uminom ng doxycycline, message lang po kayo sa akin. I'm giving free prescriptions po sa mga nangangailangan. Ingat po ang lahat. Dahil hindi naman lahat kasi nakakahingi sa barangay for one reason or another. Hindi mo po mabibili ito over the counter, kailangan ng reseta. So, nung nag-message ako kay Dr. Thea Celeste, agad naman in-interview niya ako sa Messenger. Para kay Mr. Y at saka sa akin, at saka siya. May QA siya doon. At nakapost din sa Facebook niya, ito yung binasa nyo kanina, ano ang dapat inumin na gamot pagkatapos lumusong sa baha. So, andun, nakalagay din doon. Ayan. At tabayanan po ninyo, mamaya mga 2:00 ng hapon, ang Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. Yan, mamimigay po tayo ng doxycycline, tsaka konti lang. Konting ko naman yun. Pero yun, i-guide po natin kayo kung paano po yung tamang pag-inom nga po nitong doxycycline. Oras po natin mga kaibigan, ganap na pala 5:49. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries,
eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIC. Walong minuto na lang bago po sumapit ang 6:00 ng umaga. Ayan, meron po ilang mga bayan ang nagdeklara na ng state of calamity. Ayan, kahapon, ang Dagupan, nakakatuwa din na, pinanood ko yung anong tawag nito? Session. Special, maybe kahapon, di ba? So, regular nila yun. Regular session, pero ginawa yun sa stage, siksikan lang sila doon. Wala na, hindi na pinayagan ni presiding officer na magsalita sila lahat. Ayan, kasi nagmamadali daw at kailangan talagang ipasa na. At sabi niya sa mga kasama niya, kasi nakita natin nagtatas na kamay si Councilor Chito Samson na hindi na rin niya pinayagan magsalita. Kasi daw kailangan na talaga kailangan na kasi sa labas daw may baha. So kailangan talagang ipasa na yung resolution declaring the city of Dagupan under state of calamity. Ayan. Pero pagkatapos noon, nag-recess pagkatapos noon, sabi niya, kung meron kayong reklamo sa pag-preside ko ng session, kwento, magtanong kayo sa DILG. Kwento. Kung mali yung aking ginagawa. Kwento. May kasama niya na yung mga yun, Ayan, Pero nakita natin doon kasi gusto magsalita ni Councilor Dada Reyna. Yan, nung kinuha niya na yung mic, hindi niya pinayagang magsalita. So yun, makikita mo doon habang nagsasalita si Councilor Dada, sinasabayan niya, hindi niya naririnig, sinasabayan niya. Kaya no choice siya kung hindi rin niya pagsalitain lahat. Kasi hindi niya pinagsalita isa fair and square. Kaya nung gusto magsalita, meron si Councilor Chito, sabi niya, I would like to explain my vote. Kwento. Tulad din hindi na palagay ko, wala naman ko kontra sa inyo. Kwento. O yun, parang ganon. Parang may martial law doon pero at least yun, tatawa ka na lang kasi sila din lang naman yun. Parang ganon. Pero yun nga, may sulat si Councilor Dada na may sulat siya na i-address kay Mayor Belen requesting, siyempre dapat malaman din kung bakit idideklara. Hindi naman basta-basta pagdideklara ng... kailangan magbigay. May report ang CDR, ang DRRM, may report ang engineering. Kaso wala daw wala si CDR doon. May report hindi siya nakapag-report. May report ang health office, social welfare office. Parang sa probinsya, halos bahana ang karamihan ng mga, ilan yung binanggay? 144 barangays na. Pero hindi sila basta-basta rin mag-declare ng state of calamity. Province-wide. So kanya-kanya, localize yung pagdideklara ng state of calamity. Parang sa rin yan, sa pagbibigay ng provincial government, hindi lang ng Pangasinan, ganun din sa ibang mga Una dyan ay lokal na pamahalaan. And then susunod ang province. Parang yun yung yung protocol. Ganun din sa declaration ng state of calamity. Unang nakakaalam kasi yan, barangay level, municipal or city level, and then province. Kung nakapag-declare na yung local, aantabay dyan ang province. Pero kung umpisa pa lang ay malawak na yung tinamaan ng kalamidad, meron yung agad-agad na kinukonvene ang sangguniang palalawigan for the declaration of province-wide state of calamity. Ito ay para makagamit po yung calamity fund agad-agad. Hinahanap ko yung sulat niya kay Mayor Belen, siguro requesting ayun yung napasadahan ko, requesting CDRMO Officer Ronald Salanga
Ay, salanga ka. Ronald De Guzman, salanga pala sa Alaminos yun. To submit, parang yung mga documents na kailangan din, para naman daw sa para appreciation din kung paano yung pagpasa rin ng, ng state of calamity. Pero yun, pinirmahan naman receive yun. Tapos, iniabot sa isang konsehal, hindi na natin babanggitin kung sino, nakalimutan ko na, yung sulat na yon iniwanan na lang nila sa mesa. Bastos. Dala ba alain niya mo? Ganun talaga yung magiging reaction ng Di ba? Yung respeto mo doon sa kapwa mo, hindi lang kapwa mo konsehal, kundi kapwa mo tao. Kundi ayaw mong hanggang doon na lang yung lakad ng papel na yun. Di ilagay mo na lang sa folder, yamumula. Kaya tago niya na. At least ko na rin naibigay. Paniniwanan talaga. Hinayaan lang doon na nakatiwangwang yung sulat. Kasi mabilis, di ba? Mabilis yung session na nangyari. Dahil nga hindi na sila pinagsalita. Wala naman kakontra sa inyo eh. Kung meron kung palagay nyo, hindi tama yung ginagawa kong tawag nito, pag preside ng session, magtanong kayo sa DILG. Kanto. Pero pag ganyan nasa tabi niya si Mayor. Yan. Pag ganyan naman wala namang kukontra sa declaration ng True. state of calamity kasi para yun sa pangangailangan para yung dagdag na responde ng lokal na pamahalaan para sa mga nasalanta ng kalamidad. Hindi ko alam kung si Councilor Chito nagsabi na si Councilor Dada kasi nagtataas ng kamay. Hindi naman po ako kukontra. Pero nagsasalita sa sinasabayan, the usual na walang respeto, wala siya nakikita. So yun, hindi siya pinayagang magsalita. O pati tuloy siya, Kaya tuloy sabi ni Councilor Chito, kung ayaw mo diwag. Diyan ka masaya eh. Parang may dugtong pa yata yun eh. Diyan ka masaya eh. Kasi palagi ko naman hindi kayo magkokontra kasi andyan na sa albas eh. Baha na. Kailangan na ipasa ito. Parang ganon. Ayaw mo, huwag mo. Kasi sabi, kung ayaw mo magsalita, di huwag. Parang ganon tuloy. Ay, sus, Ginoo. Nakakatuwa. Parang ako natawa ako eh nung makita ko yun kasi nakakatawa. Good morning kay JG Gamboa, ganun din kay Bogs Vidal. Good morning kay Ma'am Araceli Nimer. Good morning po. Kumusta po si Sir Roberto Nimer? Nag-update din si Sir Robert dun sa sitwasyon ng baha dun sa kanilang compound at sa gilid. Si Oscar Dolarmente, good morning. Ganun din sa iba, hindi ko mabuksan. Dave Vinluan, Melesio Jr., Kuya Benji Tan. Parang matagal nang hindi nag-message si Kuya Benji Tan. Nagme-message siya, di lang natin At saka si Madam Rose kaya na maaga nagigising, si Randy Manawis, Lisa Pinlac, si Marvin Nadong, JG Gamboa, MJ Mararak, si Mavi Solis, si David Luan, Melesio, Manuel Zambrano, Ernesto Mosada, Evelyn Soriano Paragas, yan, si kumari ko. So, si Sofia Mamaril na nagtanong kanina kung may baha sa taga-Salisay. Kasi pag nando ka, di mo naman nangyayari dito eh. At saka yung sa sa Mayombo, mataas pa rin yung tubig dyan. Rafael Acosta Mangalyag, Oscar Dolamente, Rodel Idades, Peralta, at saka si Perla Fernando. Ayan. May nakita ako. At saka si Sis Madel Romero. Sis Madel, good morning. Parang may nakita akong nakataas na sa signal number 2 ang Dagupan. At may signal, nakataas na yung signal number sa ilang bahagi or sa buong Pangasinan. Ayan. So maging alert po tayo dahil dalawang dabarkads yun, si Dante at saka si Emong. Tsaka meron pa nakikipagkaibigan sa kanila pangatlo. Oo, pero malayo si Habagat. Parang sumulat na siya. Hindi si Habagat. Si Habagat andyan lang, umaalalay sa kanila. Kaya nga, dabarkads nila yun. Nasa likod lang, nasa harapan kuminsan. Nauuna siya. Kuminsan nauna, kuminsan nahuhuli, kuminsan nakikisabay. Diyos ko dahil. Ayan. Pero mga kaibigan, ayan, yung mga under state of calamity na mga bayan na, ayang Lingayen, Dagupan City, ang Malasiki, Calasiao, yung pang mga... Parang kasama ba ang Santa Barbara? Santa Barbara, meron na rin. Santa Barbara, under state of calamity na rin yan. Pwede na kayo mag-loan. Yun yung dun eh. Pwede na mag-loan. Yun yung... Kaya lang problema, saradong mga opisina.
Oo, pagkatapos ng next week, ready nyo na yung mga requirements. Pwede na kayong mag-calamity loan. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Antabayan na po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programa Todo Balita at Komentaryo, kami po yung mga nakasama. Sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Mamata, good morning. Ako po si Karen Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google.